Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Nika. Si Typhoon Nika nga po kanina ay naglandfall na nga po yan sa may parte ng Aurora at ngayon nga po yung pinaka-lokasyon niyan ay nasa parte na nga ng Nueva Vizcaya. At tinataglay pa nga nito yung lakas na 130 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa po yan na abot ng 160 km per hour. Medyo mabilis pa rin po itong bagyo na ito na nasa 25 km per hour yung kanyang direksyon. At ito nga po ay asahan natin mamayang gabi ay mag-exit nga po dito nga sa may parte ng Ilocos Sur. Dito nga po yan sa may southern portion ng Bigan. At habang nakataas naman po ang mga storm wind signal number 4 dito nga sa dadaanan ni Typhoon Nika. Habang ito nga pong si posibleng bagyong Opel, asahan naman po natin na bukas nga po o mamayang madaling araw ay papasok na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung isa pang bagyo nasa parte ng Pacific Ocean ay as of now, posible nga po yun na maging si bagyong Pipito. Dito nga po kung saan yan nasa pinaka sentro na ni Typhoon Nika. Nandito na nga po yan sa parte ng approaching na po yan, nakalampas na po yan sa parte ng Santiago. Then asahan nga po natin na ito nga po ay dediretso dito sa may parte ng Banawe. Expected na rin po natin na dediretso po yan dito nga sa may parte ng Bauco, Quirino, then sa pagitan nga po ng Narvacan at ng Manabo. At dito nga po ang exit point niya na sa may parte ng Bigan. Pinakadadaanan po ng sentro niya kung sakali, asahan niya po natin dito sa may parte ng Mindoro o San Pedro. Dito po yan sa may Ilocos Sur sa may parte ng Bigan. Kaya iba yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan sa mga posible pa nga pong daanan nito. Dito po yan, posible rin dumaan yan sa may parte ng Nagbukel, sa pagitan ng Nagbukel at Narvacan. Kaya iba yung pag-iingat Ito nga po yung mga posibleng daanan ni Typhoon Nika. So possible naman magkaroon ng paghina dahil nga po ito'y tumatama na sa kalupaan. At pagkatapos po niyan, ito pa rin po yung posible niyang daanan sa may parte ng Luno sa Tubo. At pagkatapos po niyan, dito nga sa may vicinity ng Mayang at dito po sa may vicinity ng Bontoc, sa Talubin. Asahan po natin, dyan po ang daan po niyan At halos hindi naman na nagbago yung kanyang forecast track prediction, kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. Ito naman po yung storm wind signal number 4 na itinaas ng Bagong Pag-asa DOST, na signal number po ang Isabela, northern portion ng Aurora, signal number 4 Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, and Abra. Dito po yan kung saan nga po dadaan yung pinakasentro ni bagyong Nika. At signal number 3 naman sa may southern portion ng Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, southern portion ng Cagayan, northern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, and northern portion ng Benguet, southern portion ng Ifugao, at northern portion ng La Union. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora. Signal number 1 naman po ang Pangasinan, Nueva Ecija, southern portion ng Aurora, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Rizal, kasama pa rin po ang Metro Manila, Laguna, at Pulilio Island. Dito naman po sa forecast track prediction naman ng European Center, halos parehas na nga po, hindi na po yan nagkakalayo. Posible nga po yung mamayang gabi,
nasa alas 10 o alas 11 ng gabi o mas maaga nga po yung alas 10 na posibleng makalabas na yan ang landmass ng ating bansa at siya namang posibleng pagpasok ni bagyong Opel by November 12 ng morning po ang kanyang pasok at asahan nga po natin dahil mahina nga po yung high pressure area, ito po yung posibleng dadaplis dito nga po sa may parte na extreme northern Luzon. Pero yung sa update ng bagong pag-asa, ito po ay mas mababa, posibleng dito po ang daan ni bagyong Opel. Pero agad dahil nga malayo po yan, marami pa rin pong posibilidad na magbago po yan. At habang yung posibleng si bagyong Pipito ay posibleng pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po, dito po ay dito po hihinayan at dito po magiging low pressure area at dito rin po yan posibleng malusaw sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ba yung paghahanda at pag-iingat pa rin nga po para sa ating mga kababayan. Ito po yung ating advanced weather forecast. So possible nga po bukas November 12 ng alas 8 ng umaga. Asahan na po natin na sa West Philippines na si Typhoon Nika at habang nakapasok na nga ng Philippine Area of Responsibility itong si bagyong Opel. Si bagyong Opel nga po nasa 75% chance po yung pagiging typhoon category nito. Kaya ito po ay posibleng mapaminsala pa rin kahit nga po hindi dadaan yung pinakasentro nito sa kalupaan. Pagdating naman po ng November 14, asahan na nga po natin na ito nga po ay nasa eastern section na ng Tuguegarao. Then by November 15, tatawirin niya na nga po itong eastern section ng extreme northern Luzon. At habang si posibleng bagyong Pipito ay pumasok yan ng ating bansa, pero malulusaw din po yan. Pagdating naman po ng November 16, tuluyan na nga ng lalayo itong si bagyong Opel. At pagdating naman po ng November 17, asahan naman po natin mataas ang tsansa na magiging maulan ng parte ng Mindanao. By November 18, asahan natin yung pagbugso na nung northeast monsoon o nung amihan. Ito naman po yung ating satellite image kung saan nga makikita natin kung gaano kalaki si Typhoon Nika. At ito nga po ay sakop hanggang dito sa parte ng extreme northern Luzon, hanggang umaabot po yan hanggang sa northern portion ng Bicol region at hanggang dito nga po yan sa may parte ng Mindoro provinces. Diba yung pag-ingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan, lalo na po yung dadaanan pa lang at yung dinaanan na ni Typhoon Nika. Sana po ay ligtas po tayong lahat at yung iba po naka-ready na. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.